welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Kaya mga katongs, yung bagong ginagamit dito, ano, panghakot. Ito yung sinatawag na bakulaw. Maganda rin pala forma yan, ano. Ilang ka ba lang na ikakarga yan? 70. 70, pinakamarami yan? Hindi, kahit pagka maganda, kaya kumarga ng 80 ba yan? Kaya lang. Ano yung makina yan? Parang makina rin ako, ano? Yung harvester. Harvester. Sabi mo, yung bigat ng 70 ka ba na yun ay nakakaya, ano? Lakas anak ha. Yung gulong din niya, kamukha ng harvester. Oo. Kahit maputik, ano? Oo, kaya niya. Di kayo din ba hakot na ito? Oo, okay. Di ba sa Kalabaw yan? Ay, hindi pa siya. Kaya sinakot si Mama Ruby dun. Alang kasama si Mama Ruby. Ah, walang dayo. Ito yung ano, talag-tagin eh. Ko dyan. Yung hanipis lang. Yung talag-tagin yung palay na yan. Yung baka pala nga ano. Yun, yung pulaan kasi yun eh. Isa. Ayun, ginig na uli isa na yun. Nakasampo. Hindi naman gano'ng kalaki yung pitak na yun. Kami nagtanim isang pitak na yun eh. Dahil na ano yun. Ano na? Tinanim na, di ba? Okay, ayun, tinanim na dalawa. Ito, yun, yung dalawa. Tigisa kayo dyan. Ito yung kay Enteng at saka kay Poget. Ayun, ito. Kabiyak niyan yung sa inyo. Dalawang pita nga pala eh. Kaya baka ako. Ito, ito ka Enteng to. Oo, yun nga ba yung sabi? Ito yan, may labragahan na lagi. Nag-araw yan, nag-70. Nag-araw? Mga dapol ko.
daan daw dito, itaan. Hindi, meron talaga doon yan. May kasama pa. May kasama pa ng dalawang di pa. Daan. Maganda yung talagtagin dito, ano? Iba yung talagtagin, ano? Hindi, ayaw mo na yan. Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? Punuin mo! Ayaw ko, ito nga sa ilan. Five. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 25 plus 30, 35. Ikirit pa rin to, sama ba ito? Oo, Kasama ito ikirit. oh, yan. Buwan kasi yan eh, may binibigay daw ditong sandi pang mahigit na daan. At sasama raw dito. Sasama dyan. Ganda ng atan nito, bagong binhi, no? Haba ng uhay. Bagong muslim. Ako na lang. Parang angelic eh. Nada pa na. Bahul eh. Nauna pa mo nagpatanim sa akin yan. Oo nga lang. Nauntan na. Ang laro ba? Oo. So last na to mga katong. Huling pitak.
So yun mga katongs, natapos na po lahat at naka-harvest tayo ng 85 kaban sa 0.9. Maganda na rin po yun kasi kung nag-isa hektarya at naka 100, maganda na po yun. Para nag-average po siya ng 1 hectare 100 kaban. So okay naman, tag-ulan, ano? Maganda naman din na harvest na yun. Tayo? Ha? Sir? So yun mga katongs, magandang araw po at magandang morning. Yan, hindi ko na kayo na-update kahapon doon sa naani natin, ano. So yun nga po, naka 85 kaban nga po lahat yung na-harvest. Ito kasing lupa nito 1.2, hindi kasama po yung nasa bungad at saka yung nasa gitna na mga nabili, no, na lote-lote. So hindi na po kasama yung sa ginagawa ko, kaya lalabas na lang po na 0.9 kasi tigwa 1,500 square meter yung dalawang nabili na yun. Yun nga po. Kahapon medyo hindi maganda naging kuwan, ano, kaya bad trip. Maganda na may inani, kaya lang yung presyo. Tapos yun nga, kasi gawa ng nawala sa schedule, kasi schedule po talaga ng Sabado katapusan, usapan namin ng may-ari. Dahil yun napilit lang ko kasi nung may-ari ng harvester na pa-harvest kahapon yung may-ari, kaya yan, biglaan. So ang nangyari, biglaan kasi si Ate Tess yung may-ari po nasa Santa Marilao, Bulacan, ano. So tinawagan siya alas 9, biglaan ngayon, kailangan pumunta siya rito, kaya wala siya rito kahapon nung hina-harvest, nung pagyayaring na-harvest at siya lang dumating kasi layo nga naman ng Marilao dito sa Gapan, traffic pa, ano. Ngayon uwi din siya, apurahan, uwi din siya pagkatapos ma-harvest, pagkatapos mabenta. At wala pa naman kasing buyer na nagpupuntahan. So may isang ahente nagpunta, binarat 1750. So sila kasi yung kapitbahay namin dito nagbibigas, wala, bumiyahe. Ang usapan nga nun, Sabado sila kukuha. Hindi nga din po nila alam na hinarvest kahapon nung tinawagan ko yung kapatid ko, kasi pahinante ron, na hindi makukuha dahil nasa biyahe. At ayun, kung kailangan ng ma-dispose yung palay, ibinigay doon sa 1750. Pero yun hindi tama, kasi kumbaga inipit lang ng ahente. Kahit sino nagsabi rito, mga nagpa-harvest, ay 20 po ang palay, 19 hanggang 21. So maganda naman yung palay, kaya makuha daw ng 20 yun. Kanong kapatid ko nung dumating. So no choice na yung may-ari, kung nagmamadali at uwi rin ng Bulacan, yun ang nangyari. Nakuha lang ng 1750. Kaya napakalaking hinayang ko, sayang yung nila, yung pera. Biruin nyo mga katongs, nagtimbang ng 4,750 yung 77 kaban lang, kasi yung 8
kinuha nung yung kapatid pangbigas daw taga rito sa San Nicolas. Bali 77 kaban yung binenta at nagtimbang siya ng 4,750. Biriwin nyo mga katong, kung nakuha ng 1950 or 20 yun, magkano nawala, diba? 2 piso sa 1 kilo. So ilang kilo yun? 4,000 times 4,750 times 2, kulang 10,000 ang nawala sa may-ari. Kaya ako rin, sabi ko nga sa kanya, sobrang baba kasi alam ko yung presyo ng palay kaya grabe. So eto, pakita ko po sa inyo mga katong kung gaano kinita natin sa porsyento. Yun nga po mga katong, yung porsyento ay na benta rin gawa ng may bali nga po ako, kaya titest na 5.5. So pakita ko po sa inyo kung magkano pinagbilan ng 77 kaban. Yung 77 yung timbang po ng 77 kaban ay tumimbang ng 4,750. Ayan po yung kilo. So ito po yung ganyan, yung timbang lahat. 4,750 nakalis na po dyan yung timbang ng truck. Ngayon tutuwirin naman natin sa 1750 yung time is 4,750 time is 1750 yung presyo ng palay. Bumenta po siya ng 83,125. So yung porsyento ko ron ay kukunin natin sa sa timbang. 4,750 naging timbang So di-divide natin sa 77 kaban kasi 77 kaban po yun nag-average po siya ng 61 mahigit 61 kilos sa isang kaban. So napakabigat po nun tansya ko nga lang po dun hanggang 56 pero nag 61 kaya ang ganda. Ngayon yung porsyento po dun ay shampoo So ang magiging timbang po nun ay 555. Ta-times natin sa 1750. So yan po ang naging kita ko or yung porsyento na inalagaan namin sa loob ng 4 na buwan sa yung luwang na 0.9 Bali kumita po ako ng 9,750. So niles na po dun yung 5,000 na 5,500 na bali ko, kaya may sumobra naman akong 4,200. Nakakatuwa kahit ganun lang kalaki mga katongs yung sinaka natin kumita tayo ng kulang 10,000. Pero okay na rin yun kung tutusin yung naging benta ng 77 kaban, bumenta ng 83. So nagkuhan siya ng isang kaban 1,000 mahigit. Kaya lang kung sa kalakaran nga ng palay ngayon lugi siya. Ang kumita yung ahente. Alam ko inano lang ang ahente, inipit lang como na alam niya kasi style nung boss ko laging apurahan kaya kabisado ko na yan. Inipit lang yan. Pinasa sa buyer ng ng 19 hanggang 20. So laki ng kita niya, di ba? Kaya iba talaga ang Pilipino. So yan mga katong, nabigyan ko kayo ng idea. Kaya yun, hanggang dito na lang muna yung vlog natin ngayong araw.